And ngayon, to start, actually dapat itutuloy natin yung Uncontainable series natin, pero I think hindi yun ang impression ng Panginoon. So let us just continue yung suportahan natin, yung natutunan natin ng empowerment retreat. Diba? So ngayon, pero this time in the context of 2 Corinthians chapter 5 verse 20, kung saan natin mababasa yung ambassadors for Christ. Tignan natin yung basahin po natin ang title, 1, 2, 3, go. Yung pagiging sugo ni Kristo, your identity as an ambassador of Christ. So tignan natin. So pero bago 'yon, pakita ko sa inyo itong mga picture na ito. Malamang meron sa inyo nakakakilala. Sino 'yan? May mga merong apple diyan. May mga apple. Sila Brother Arnold, meron sila iPhone. iPhone daw sa kanila eh. Meron mga iPhone diyan. So si Steve Jobs. 'Di ba si Steve Jobs sa Apple? And then sino kaya 'to? Malamang konti nakakilala. Pero mga sikat po yan, hindi lang sikat sa atin. Siya po ay si Faith Hill. Isang siyang sikat na musician sa USA. Yung isa naman is sa Apple. Ito naman, malamang kilala nyo. Si Simone Biles, siya naman ay gymnast. Lagi siyang, dami niyang nahahakot na gold. Siya yung siya sa record, siya yung pinakamagaling sa gymnast ngayon. Pero ano po yung one common denominator nila? Lahat po sila ampon. For example, bagamat siya ay ang umampon sa kanya ay maternal grandparents, ibig sabihin mga lolo't lola niya from the side ng kanyang mother. Pero yung kanina, sila Faith Hill, sila Steve Jobs, pinanganak pa lang sila, ay inampon na po sila. So may mga kanya-kanyang dahilan kung bakit sila pinaampon. Pero ang punto po natin dito, nung sila ay inampon, nagkaroon ng pagbabago ang kanilang identity. Mayroon reasons bakit pinapaampon yung tao. Yung bata. Kadalasan yung mga magulang hindi na nila kayang buhayin yung mga anak, 'di ba? Or may mga sitwasyon na siyempre kapakanan ng bata ang gusto mo eh. Parang 'di ba meron nangyari niya sa Bible, sino yung pinaampon ng accidentally, pero lahat yun ay kontrolado ng Diyos. Si Moses. Bagamat hindi pinaampon na binigay, kundi mamangka ka muna, pinamangka, 'di ba? Ang galing namangka si Moses, baby pa lang. Pero yun nga, inampon siya ng prinsesa ng Egypt. So, to make the story short, ito pong mga to, sila inampon, at nung sila inampon, nagkaroon ng pagbabago ng identity. Ano yung nagbago? Unang-una, yung estado nila. Nagbago apelido nila. At syempre, yung katayuan nila, yung pamumuhay nila. At dahil doon, nagkaroon ng direksyon ng buhay nila. Just imagine, ito yung katanungan, paano kung hindi ka pinaampon? Kasi meron mga nagagalit, bakit sila pinaampon? Meron naman, thankful sila at siya nga dyan, si Faith Hill, ilan sa kanila ay thankful sila. Salamat kasi inampon nyo kami. Kasi nagkaroon ng direksyon ng buhay nila. At nakilala naman nila yung kanilang mga biological parents, pati yung mga kapatid. Nagkaroon ng pagbabago, identity, ang buhay nila. At ito yung sitwasyon natin. Nung tayo ay inampon. Yes, that's the term, Romans chapter 8, verse 15. Tayo ay inampon. Sabi, adoption. As sons and daughters of God. Tayo ay inampon sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ito yung magandang bagay na ma-realize natin when we read the context of 2 Corinthians chapter 5 verse 20, na lahat ho tayo na nakapag-isa kay Kristo ay nagkaroon ng bagong identity. At yun yung kailangan nating malaman ngayon upang mas maunawaan natin, manamnam natin, mapahalagahan natin ang pagiging sugo ni Kristo ay hindi lamang po ito isang trabaho, tungkulin, tawag, kundi ito ay pagbabago ng ating identity. At para maunawaan natin, I invite everyone na tumayo at basahin po natin ang ating main verses, 2 Corinthians chapter 5 verses 17 to 21. Yan. 1, 2, 3, go. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway at pinagtiwala na kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga
binilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay naatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pag-aaral muli namin ngayon ng talatang ito. Bagamat maraming beses na po namin napakinggan mula pa nung last Sunday, Galatians 2:20, and empowerment retreat at until now, Lord God, mas mauunawaan namin ang context ng pagiging ambassador mo, pagiging sugo ni Kristo. Because we live here, Lord Jesus, to represent you. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po kami at patuloy na kumilos ang banal na Espiritu sa aming puso. Nang sa gayon, Panginoon, itong identity na ibinigay niyo sa amin bilang iyong sugo, bilang iyong alagad, Panginoon, ay aming mapangatawanan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So familiar na tayo dito sa verse na ito, no? So kung titignan natin yung 2 Corinthians 5:17, laging i-share yan kapag ka ikaw ay kumilala sa Panginoong Jesus. Pero dito, tingnan natin kung ano pa yung lalim ng kahulugan nito. So diretso na tayo. Again, kung makikita natin sa empowerment retreat, 'di ba? Merong ano yung declaration natin sa dulo? Ano yung naalala niyo yung declaration natin sa dulo? Hindi, yung sa nagpicturean tayo, yung nag-video tayo sa dulo. 'Di ba? Sa biyaya ng Diyos, we are ambassadors for Christ. We live to represent Jesus. Napakahalaga ng salitang 'yon, sa biyaya ng Diyos. Sa lahat po ay sa biyaya lamang po ng ating Panginoong Diyos. So ngayon, ito po ang ating unang-unang punto po natin. Ang bagong ikaw, sugo ni Kristo sa biyaya ng Diyos. Bagong identity. Bagamat ito po ay alam na natin, maraming beses na natin naririnig ito yung verse 17. Ito po yung sabi dito sa verse 17. No? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. If anyone is in Christ, he is a new creation. Hindi naman nagbago mukha mo, pogi ka pa rin naman, maganda ka pa rin naman, maliban na lang kung hindi ka naniniwalang pogi ka. Diba? Pero walang nagbago, physically. At maaring may mga struggles pa rin tayo, ando doon pa rin yung problema. Pero sabi, sa English, sabi sa Tagalog, ika'y bagong nilalang, you become a new creation nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng bagong pagkatao, nagkaroon ka ng bagong katayuan, nagkaroon ka ng bagong identity. Nung ikaw ay nakipag-isa, pag sinabing nakipag-isa, ikaw ay sumampalataya kay Jesus. Ikaw ay sumuko, ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoong Jesus. Ikaw ay naging Kristiyano, sa madaling salita. Ikaw ay nagkaroon ng pagbabago. Ito kasi dapat nang malaman natin. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi po yan pagsama sa relihiyon. Hindi yan pagsama sa church. Ito ay pagkaroon ng panibagong identity and relationship sa ating Panginoong Jesus. Katulad nung example natin kanina, 'di ba? Mga ampon sila. Pero nung sila ay legally naging adopted sons and daughters, ano nangyari kila Steve Jobs, Simon Biles and Biles ba, and si Faith Hill, ano nangyari? Naging sila'y anak legally. Naging anak sila. Hindi sila kadugo, pero legally sila naging anak sila by law. And tayo din ay naging anak tayo ng Diyos by Spirit. Kaya tama yung sinabi, di ba? Yung lumakas yung ating Espiritu. Kasi yung banal na Espiritu, yung nagiging dahilan, bakit tayo nagiging mga anak ng Diyos. So, in the context nitong 2 Corinthians chapter 5, mas mauunawaan natin ang pagiging sugo ni Kristo. Tignan pa natin dito sa verse 20, kaya nga kaming mga sugo ni Kristo. We are ambassadors for Christ. Alam na natin ang ibig sabihin nito. Kinakatawan natin si Jesus Christ. Nire-represent natin si Jesus Christ. Walang nakakakita sa ating Panginoong Jesus. Kung gusto nyo na bang makita si Jesus? Hindi pa, no? Meron ba?
Wag muna. Mamaya, mahirapan ka pa eh. Di ba? So, we represent Jesus. Bakit? Kasi walang nakakakita. Kaya dapat ang buhay natin nakikita ang ating Panginoong Yesus. Yun nga yung ating aral dito, yung main theme ng sugo ni Kristo. Ibig sabihin, nung tayo ay naging sugo ni Kristo, hindi lang ito nagkaroon ka ng tungkulin. Hindi lang ito, ikaw ay inutusan ng Diyos na mangaral. Later on na yun eh. Unang-una muna may nagkaroon muna ng pagbabago sa'yo. So tignan natin yung mga pagbabagong ito. Nung ikaw ay naging new creation, nung ikaw ay naging bagong nilalang, in the context of 2 Corinthians chapter 5, verse 2 Corinthians chapter 5. Tingnan natin, 4 na bagay, yung mga pagbabago. 1, 2, 3, go. Sabi dito po, sa verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-asa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Sa English nito, we become the righteousness of God. Ibig sabihin, ikaw ay sa harap ng Diyos na tila ba wala kang kasalanan. Yun ang ibig sabihin nito. Kasi lahat po tayo makasalanan. Malinaw naman na sinabi sa Romans chapter 3, verse 10 and 23. Ano sabi sa verse 10? It is written, there is none righteous, not even one. Kung not even one, kasama po ako doon. Ano pa sabi sa verse 23? For all fall short to the glory of God. Walang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Walang nakakaabot sa kabanalan ng Diyos. Sa madaling sabi, lahat po tayo makasalanan. Pero nung tayo nakipag-isa kay Kristo, tayo naging bagong nilalang, nagkaroon tayo ng bagong katauhan, ano nangyari? Naging malinis po tayo. Ang tawag po dito sa Bible, justification. Ang ibig sabihin nito ay para bang wala kang nagawang kasalanan. Ganun po ang Panginoong Diyos. Kasi dito sa batas natin, pag ikaw ay nakulong, ikaw ay na-convict, pag lumaya ka na ang tawag sa'yo, convicted ka na. At minsan masamang minsan nakakahiya talaga. Pero for the glory of God, kung ikaw naman ay nagbago, napatunayan mo, yung record na yun nakaraan na lang. Pero ito ang kaibahan. Sa NBI, PNP, sa Supreme Court or anything, kahit sa mata ng kapwa natin, may record ka na. Pero sa mata ng Diyos, burado ng lahat. Yun ang kaibahan nito. Na nang tayo ay nakipag-isa kay Kristo, ikaw ay naging sugo ni Kristo. Para ikaw ay maging sugo ni Kristo, unang-unang binago ng Diyos sa iyo, binura na yung kasalanan mo. Kinalimutan na yung mga kasalanan mo. At nangyari po yun hindi dahil sumama ka sa JSOS. Hindi dahil umattend ka ng church, hindi dahil naging member ka ng church, nangyari po yun dahil ikaw ay kumilala kay Jesus. Amen? Ayan. And B, so tingnan natin kung kaya natin ng 30 minutes to. Ano yung pangalawang pagbabago na ito ng identity nung tayo ay naging sugo ni Kristo? 1, 2, 3, go! Yan, ikaw ay ibinilang na nakaibigan ng Diyos. Dito naalala ko si ano bang pangalan ni Anjo Iliana sa yung best friend ko doon, yung abangan ng susunod na kabanata, hindi nila alam yun, hindi pa sila pinapanganak pala noon. 'Di ba meron siyang best friend doon? Tama ba ako? Yun ba yun? Basta meron siyang best friend doon, so may mga best friend ba kayo? May mga friend kayo, common friends. Pero tingnan natin dito, no? Ikaw ay ibinilang na kaibigan ng Diyos. Ano kaya ibig sabihin nun? Ibig sabihin, umpisa, hindi ka pala kaibigan ng Diyos. Bakit? Dahil sa kasalanan po natin. So tingnan natin again, saan natin makikita yan? Dito pa rin sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan, hindi na kaaway. Tingnan mo, sino yung nagsasalita dito? Si Pablo. Sabi ni Pablo, itinuring niya kaming kaibigan. At ano yung sabi niyang dati niyang sitwasyon? Dati kaming kaaway ng Diyos. Yun po ang kalagayan natin. At ito yung, bilang mga sugo ni Kristo, ito din yung pinapaunawa natin sa kapwa natin eh. Pinagbabati natin sila. Kasi bilang sugo ni Kristo, tagapamagitan ka between Christ and yung kapwa natin. Ikaw yung nagbabahagi, ikaw yung nagsalita. Ito po yung magandang bagay. Kasi kaaway po tayo ng Diyos. Kahit napakabait mo po, kung nananatili yung kasalanan natin, kung hindi natin naranasan yung una, ano yung una? Nilinis tayo. Itinuring tayo
na matuwid ng Diyos dahil nilinis tayo sa pamamagitan ni Kristo. Kung hindi po mangyayari yung unang-una na yun, hindi po mangyayari itong pangalawa na ikaw ay ituturing na kaibigan ng Diyos. Alam na natin yung Romans chapter 5 verse 8. Tayo'y inibig na ng Diyos. Bagamat tayo'y makasalanan na nung una pa man, di ba? Ipinaramdam na ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Pero tingnan natin yung lalim nun, dun sa verse 10. Sabi dito sa verse 10 na Romans chapter 5 verse 10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. So makita natin, nung tayo ay naging kaibigan ng Diyos, ano yung naayos? Relationship. Relationship. Sapagkat ang kasalanan ang sumira sa relationship natin sa Diyos. Kaya kung makikita natin sa Genesis pa lang, di ba naglalakad si Lord sa Genesis chapter 3, hinahanap niya sila Eva at Adan. Nasaan na kayo? Nasaan na kayo? Anong ginawa nila Eva at Adan? Nagtago sila. Naganap sila ng, sabi ni Lord, nasaan na kayo? Tapos nalaman nila Eva at Adan na sila pala'y hubad. Kasi nga, kinain nila yung ipinagbabawal na prutas. So, nagkaroon sila ng knowledge of the good and evil. So, napaka-inosente pa nila. Wala pa silang alam tungkol sa kasalanan. Kaya, di natin alam, pero alam natin na sila ay kumuha ng dahon para ipang-cover. Di natin alam kung anong dahon yun. Dahon ba ng saging? O malabong makahiya yun. Tutupi yun pag makahiya eh. So, yun yung pagbabago na nangyayari. Tayo'y naging kaibigan ng Diyos na ayos yung relationship. What is the root word ng kaibigan? Ibig. Love. Mas gusto ko yung sa Tagalog, kaysa sa English eh. Sa English na friends. Sa Tagalog, kaibigan. Ano sabi sa Proverbs 17:17? A friend loves at all times. Ibig sabihin, na-restore ang relationship, yung pag-ibig ng Diyos, mas lalo mong naramdaman, ibinuo sa'yo nang ikaw ay naging kaibigan ng ating Panginoong Diyos. At bilang sugo ni Kristo, ito yung pagbabago na nangyari din sa iyo. Okay? Pangatlo po na nagpagbabago sa ating identity. Letter C. 1, 2, 3, go. Yan, ikaw ay pinagtiwalaan na ng maglingkod sa Diyos. Ito po yung magandang bagay na dapat na ma-realize natin. And i-grab natin. Ang paglilingkod po sa Panginoong Diyos is not a burden. It is a privilege. Totoo, andyan ang pagod. Totoo, andyan ang stress. But serving God, our Creator, our Lord, the Creator of heaven and earth, the Almighty God, just imagine, pinaglilingkuran natin. Makapunta ka nga lang siguro sa magandang kumpanya, masaya ka na di ba? Napunta ka sa kumpanya, yung NASA. Di ba? Proud na proud ka na siguro, baka panay ang panay ang post mo siguro, baka nagbablog ka na naka-astronaut ka na, di ba? Ang gandang, ano pa ba yung magandang kumpanya ngayon? Di ba? Ikaw ay nagtatrabaho sa White House. Kahit tagaluto ka lang siguro ni President Trump, baka tuwan-tuwa ka na, ipopost mo na yan. Pero just imagine this, we are serving the great God. Tayo ay pinagtiwalaan ng maglingkod ng ating Panginoong Diyos. Saan natin mababasa? Dito pa rin sa verse 18, pinagtiwalaan niya kami upang maglingkod. Nang sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ito yung tungkulin natin. Pinagtiwalaan tayo ng Diyos, may specific. Ano yung specific na tungkulin natin? Sa pamamagitan ng pag-abot natin sa kapwa natin, sila ay ilalapit natin sa Panginoong Diyos. Maging kaibigan din sila ng Panginoong Diyos. At ito po yung common story sa Bible. All throughout, Genesis to Revelation, mababasa natin, ang Panginoong Diyos po nagtitiwala sa mga tao na hindi po perpekto. Kaya kung ikaw nanliliit ka sa sarili mo, tigil-tigilan mo na yan. Kasi titignan natin yung sa Bible, mga ordinaryong tao rin sila at punong-puno sila ng flaws. May mga kasalanan din sila. Halimbawa, si David, from being a shepherd, ano naging nangyari sa kanya? Naging hari siya. Pero alam natin, si David hindi perpekto. Si Pedro, mula sa pagiging fisherman, naging apostol ni Kristo, naging fishers of men.
Kaya sabi nga doon sa Acts chapter 4 verse 13 wala silang pinag-aralan. Pero grabe yung kapangyarihan ng Diyos nang kumilos ang banal na espiritu sa kanila. Kasi walang pakialam ang Panginoong Diyos sa panlabas na yung background mo. Kung graduate, undergraduate ka, convicted or not convicted. Kasi nakaraan na yun Ang importante ngayon at kinabukasan. Ang importante meron kang layunin. May layunin na ibinigay ang Panginoong Diyos sa iyo. Si Moses, mula sa pagiging prinsipe, at syempre naghirap siya. Kaya hindi lang puro maganda di ba? Kumbaga physically, may mga paghihirap din Ang sarap na ng buhay ni Moses prinsipe na siya Makapangyarihan na siya pero give up niya yon. Pinag-resign siya ni Lord. Di ba? Naging ano siya, naging shepherd siya 40 years sa Midian. So meron tayong mga pinagre-resign talaga ni Lord. Ito nga, prinsipe, di ba? Pero siya ay naging deliverer. Naging tagapagligtas siya ng kanyang mga kababayan. Si Saul, tinatawag nating Paul, mula sa killer into preacher. Marami pa yan, napakarami pang mga halimbawa sa Biblia. At ang magandang bagay dito, pwedeng ikaw ay gamitin din ng Panginoong Diyos if you are willing. Kasi bilang mga sugo ni Kristo, pinagtiwalaan niya tayo. Just imagine that ang problema sa atin, ang Diyos pinagtitiwalaan tayo, pero tayo wala tayong tiwala sa sarili natin. Minsan nga, pag opening prayer ka lang hindi ko po kaya. Opening prayer pa lang yun. O prayer for the food, lahat kayo nagkakahiyaan. Pati ba naman prayer for the food, tatawagin nyo pa, pastor? Di ba? Pastor, tawagin nyo sa office. Kaya nyo. Marami tayong mga halimbawa dito na takot sa leadership nung una 'di ba? So tingnan natin yung ito yung hinanda ng ushering to Si Nanay Christy, 'di ba? Niligawan natin na mag-head ng ushers and we know napaka-effective niya. Marami pa sa ating mga hindi natin nakikita. They are struggling pero kinaya nila. Bakit? Tumugon sila sa pagtitiwala ng Diyos. Iba kasi yung yung inutusan ka na obligado ka. Pero mas masarap 'di ba yung pinagtiwalaan ka. Na kahit alam mo na parang mahirap, nasa isip mo hindi mo kaya, pero pinagtiwalaan ka ng Diyos. Bakit? Kasi kilala ka niya. Tatandaan po natin, mas kilala ka ng Diyos kaysa kilala mo sarili mo. Ganon din ako Alam ko yun. At alam natin lahat yun. Naniniwala ako, mas kilala ako ng Diyos kaysa sa pagkakakilala ko sa sarili ko. Minsan nagugulat pa nga tayo, ay kaya ko pala ito. Pero from the very start, alam na ng Diyos, kaya mo yan. Pinagtiwalaan tayo ng Panginoong Diyos. At ito bilang sugo ni Kristo, ito ay i-grab natin. Paglingkuran natin ang Panginoong Diyos. And letter D, bilang sugo, 1, 2, 3, go. Yan, ikaw ay inatasan na ipamalita ang Ebanghelyo. Again, paulit-ulit nating sasabihin kasi ito po talaga yung tinignan lang natin yung level, 'di ba? Yung progression. At sa pinakadulo, hindi kailangan tumigil. Yes, nagbago na yung estado natin, naging kaibigan tayo ng Diyos, naging matuwid tayo sa harap ng Diyos, pinagtiwalaan tayo maglingkod ng Diyos, kaya nakakapaglingkod tayo sa church. Pero ito, bawat Kristiyano, bawat sugo ni Kristo, ito po ang tungkulin natin. Tungkulin na natin to. Pag sinabing inatasan, ito po ay utos na ito. Directive na ito. Mula sa Panginoong Diyos. At tinatawag nga dito ay the Great. Ano yung sunod? The Great Commission. Hindi ito commission na pag nakabenta ka ng lupa, Kundi commission, utos. Dakilang utos to ni Kristo. Bakit siya tinawag na dakilang utos? Unang-una, ito po, lahat ng Kristiyano kasama dito. Kaya dakila. Pangalawa, ito ay necessary, kinakailangan. Pangatlo, kasi ito po ay para sa kaligtasan ng mga kapwa natin. Kaya dakila ito Pang-apat, namatay po si Jesus para dito. Kaya siya dakilang utos, Great Commission. So, asan natin mababasa dito? Sa verse 19. Ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ng kanilang mga kasalanan, yung nabanggit natin kanina, at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Tayo po ay pinagtiwalaan ng Diyos at hindi lamang basta pinagtiwalaan, tayo rin ay kanyang inatasan. At sa utos na ito, kailangan po nating tuparin ito.
bakit po? Wala pong ibang pwedeng pagtiwalaan ang Diyos, kundi yung mga taong unang-una nakaranas po ng kaligtasan. Hindi ka pwedeng magpaturo, mag-drive, tapos tuturo, halimbawa, sabihin na natin, Jomer, turuan mo naman ako mag-drive. O sige, sige. Tapos di pala siya marunong mag-drive. Sino ba dito, mga hindi marunong lumangoy? Yan. Baka kay Pastora Del. Sabihin natin, si Pastora Del, tumas ng kamay. Sabi, Pastora to, gusto ko matutong lumangoy. Pastora, turuan mo ako lumangoy. Sige, sige. Umano ka lang dyan. Lumublob ka lang dyan. Tumalo kasi ganun po yung turo nung unang. Alam niyo po ba nung unang panahon ganun? Hinahagis lang sa ilog. Tapos pag malapit na mamatay, tsaka nila ililigtas. Alam nila yon, alam ng mga yan. Yung buti nga, hindi nangyari sa akin sa Pampanga eh. Natakot ako eh. Kasi mga di marunong lumalong, merong doon, yung dating, yung wala pa yung dating daan doon eh. Merong duhat doon, tapos merong sapa. Tumatalon sila doon. Ayoko, baka mamatay ako. Ililigtas nila pag pag hirap na yun, pagtatawanan muna nila, no? Ano pa ibig sabihin? Hindi ka pwedeng magpaturo ng swimming, baka kay Pastora Del. Hindi marunong lumangoy. Pero, pwede tayong magpaturo sa kanya about sa gospel. Kasi marunong siya eh. Ganon din po dito. Wala pong ibang pwedeng pagtiwalaan ng Panginoong Jesucristo kundi yung mga taong unang-una nakaranas ng kaligtasan. Bakit? Kasi unang-una ikaw naranasan mo yan. Pangalawa, naiintindihan mo yan. Kaya minsan, ang dami-dami natin makakasalamuha, mababasa sa comment, ang dami nilang alam sa Bible pero hindi nila naiintindihan. Ang pwede lang pong pagtiwalaan ng Panginoong Diyos ay ang mga Kristiyano. Pero ang problema, tikom ang bibig natin. Kailangan nating ipamalita ito. Kailangan tayo'y maging instructor, representative, spokesperson ni Lord Jesus Christ. Itong 4 na bagay na ito, nung nagkaroon ng pagbabago, nung tayo ay naging sugo ni Kristo. Nagkaroon tayo ng bagong nilalang, ng bagong identity, naging new creation tayo. Wala na yung lumang pagkatao. Nilinis niya na tayo, pinagtiwalaan niya tayo maglingkod, ninatasan niya tayo na ipangaral itong ebanghelyo. Kaya nga, bilang application po, 3 bagay lang. 3 bagay lang ang kailangan nating gawin. Yan. Base po dito sa chapter 5 pa rin. Yan, tungkulin mo bilang sugo ni Kristo. Ito po, pumapasok na dito yung responsibility. Meron ng accountability, meron ng responsibility. Kaya nga ang pagiging Kristiyano po, hindi lang po ito pag-attend ng church. Sa totoo lang po. Hindi lang ito pag-attend sa ating mga discipleship lessons. Meron itong kaakibat na tungkulin. At nakakatuwa po, no? Sa ngayon, ang dami natin minsan naiinggit tayo sa mga tao na mga nagbablog, nag-share sila ng gospel. Ginagamit nila yung social media nila to share the Bible. Meron naman, nagbablog sila, pupunta sila ng bus, i-share nila yung gospel. Huwag lang kayo maglalabas ng sobre, ha? Huwag kayong maglalabas ng sobre, kaya tayo napapasama eh. May mga sobre kayo, minsan laki-laki pa, no? Tapos inchik pa, no? Ano kayo ibig sabihin nito? Tapos may mga pusa pa. Kulang na lang, maglagay ka ng ganun eh. Yung pusang ganun, kompleto na eh. So pag mag-share po tayo, no, huwag kayo maglalabas ng mag-basking na lang kayo. Yung basking po, yung kakanta kayo. So tingnan natin, bilang application po, tungkulin mo bilang sugo ni Kristo, tungkulin nating lahat ito. Lilinawin natin, tungkulin nating lahat. 1, 2, 3, go! Yan, sikapin po nating ilapit ang mga tao sa Diyos. So tingnan natin, sa verse 11, kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Hinihikayat po natin, hindi natin pinipressure, hindi natin pinipwersa. Minsan kasi meron di ba yung mga yung mga nag-share, pag hindi ka tumanggap, mamamatay ka sa impyerno. May may dating naman yon. So tandaan natin kay Pastor Joe. Si Pastor Joe, sinira siya, anong pangalan ko po ulit nun? Emmanuel. Di ba po merong polio po, no? May polio yun eh. Si Pastor Joe nun, napakatalino sa eskwelahan eh. Pero isineral lang siya, tumatalon pa yun. Just imagine may polio, tumatalon sa bakod ng eskwelahan. Gaano pa kataas yung pader nun? Ang taas no?
Siguro one foot lang siguro yung paglapag nun eh. Pero for the sake of the gospel. Ang tanong sa kanya, kay Pastor Joy, saan ka mapupunta pag mamamatay ka? Di ba? Pero wag yung laging gagawin kasi sa Luneta, meron pong nasuntok na ganun eh. Di ba? Meron ho talaga eh. Kaya ito po ni Pastor Joy yun eh. Kasi yung tinatawag po doon, evangelism explosion. Pero yun nga, ang keyword dito, unang-una sinisikap. Merong yung attitude natin. Paano natin? Hindi ibig sabihin paano natin ibabahagi. Ibig sabihin hindi natin susukuan na, ay, hindi na to magbabago, wala na pag-asa to. So, kailangan sinisikap. Pangalawa, nangihikayat, hindi na mamersa. Sige, iwanan kita, bahala ka. Pag namatay ka ngayon, sa impyerno ka, ha? Mga ganun. Walang ganun. Kaya minsan, mas lalo pang lumalayo sa Diyos eh. Kasi, pinipersa. Kapag hindi nila naiintindihan, tatanggap na lang kasi ayaw mapunta sa impyerno. Kaya minsan, hindi tumutuon sa puso. Kasi gusto lang maligtas eh. Diba? Meron pa nga mga prosperity gospel. Gusto lang yumaman, tinanggap si Jesus eh. Pag tinanggap niyo si Jesus, yayaman kayo, mawawala na kayo ng utang. Diba? Wala namang ganun. Tingnan lahat ng apostol ni Jesus, puro mahirap eh. Nagsakripisyo. Hindi ko sinasabi na maghirap tayo. No? Maridi naman yun. Yung tinatawag naman ng poverty gospel. Mali po yun. So, ang sabi lang sa Bible, ano man yung matagpuan ng kamay mo, dapat gawin mo. Proverbs 10. Diba? Gawin natin ng the best. Alright, so tingnan natin dito sa verse 18 pa. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Binilang niya kami mga kaibigan. Ay, naulit yata ito. Yan, naulit lang ito yung kanina. So tingnan natin. Sige, ito pala yung punto natin. Ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. So yun po yung goal natin. Sisikapin natin na yung mga tao ay maging kaibigan din ng Panginoong Diyos. At sabi pa dito sa verse 19, umulit. Kaya siguro pass forward na natin. Yan. Letter B. 1, 2, 3, go. Yan. Lakas loob na ipahayag ang ebanghelyo ni Kristo. Kailangan po talaga natin ng lakas ng loob. Di ba alam nyo, sa totoo lang hindi naman tayo magpapaka-plastic. Kahit kami po yung mga pastor na dumarating pa rin ng punto na nahihiya pa rin. Kaya hindi ko nilagay dito maging walang hiya or wag mahiya. Kasi sa totoo, andun pa rin yung hiya. Kaya nga i-overcome mo, kaya ang kaging word natin dito, lakas loob. Wag po nating hayaan na yung takot, yung hiya, para tayo ay hindi makapagsalita. Para tayo ay manatiling piping Kristiyano. Sabi po dito sa verse 13, kung kami parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. Ito po talaga yung turing sa kanila ng unang panahon. Ang turing sa mga Kristiyano ng unang panahon ay mga nasisiraan ng isip. Kaya maiintindihan din natin, sabi din ni Pablo sa Romans 1:16, hindi ko ikinaihihiya ang magandang balita. Bakit ando doon yung salitang ikinaihihiya? Kasi po, mamaya maiintindihan natin sa illustration natin. Bakit hindi niya ikinahihiya? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Kasi kung mahihiya ka, sino maliligtas? Diba kung nahiya yung mga sinauna, kasi ang mga nauna po dito, ang mga nauna sa akin, sila Brother Mel, sila Pastor Mel, sila Pastor Joe, sila Brother Armon, sila Kuya Chris. Sila yung mga nauna sa akin eh. Paano kung naging mahiyain sila? Dictionary yung gospel. Ako po yung mukhang hoodlum nung unang panahon eh. Mukha akong sabi ko nga, kung inabutan ko yung tukhang baka natukhang na ako eh. Madali akong taniman eh. Kasi ganun eh. Hindi ako nagdudurog pero ganun ang mukha ko eh. Tapos butas-butas pa mukha mo. Mukhang madali lang to taniman. Mukhang criteria, mukhang to. Pwedeng addict to. Check na yan. Tataniman nyo na yan. Mga ganyan. So, ganun eh. Pero, yun nga, hindi nila ikinahiya. Kahit na nagtatago kami sa Bible study, bahala kayo, nanonood kami, tapos darating yung FX nun, At alam na namin, kasi maingay FX, tapos maraming usok yun eh. Sasaluhin mo na lang yung usok, ay, amoy ko na yung FX, amoy FX. Huwag ka nang pupunta sa likod ng FX nung gamit namin dati kasi pag puti suot mo, mangingitim ka eh. Naalala ko si Jeremy. Pag tinutulak namin. So tingnan natin, lakas loob. Bakit po? Ito, ipakilala ko po sa inyo itong mga to. Si Publius Cornelius Tacitus. Yan po, makikita nyo po yung kanyang, kung kayo po pupunta sa street nila Gised.
Di ba may Vienna doon? Tama ba Vienna? Saan ba yung Vienna? Sa Austria. Makikita niyo sa Austria yan. Vienna. Siya po ay panahon ng mga apostol. Siya is isang historian. Ano po yung sabi niya? Sa aklat niyang, ito po yung annals yung aklat. Sabi, ang mga Kristiyano ay tinawag na pernicious superstition. Mapaminsalang pamahiin. Yun yung kanilang turing sa kanila. Kung ikaw, ganyan yung tingin sa'yo, magiging proud ka pa ba na ipangaral ang ebanghelyo? Kaya maintindihan natin bakit ganun yung katuruan, ganun na lang yung turo ni Pablo eh. Sabi, tinawag ang mga Kristiyano na haters of mankind. Ano yung context nito? Kung mahilig kayo sa history, mga kabataan, sa Rome, nung unang panahon, mayroon tinatawag na The Great Fire. Nung nasunog yung, I think, 3/4 ng Italy, yung Rome, at lahat po yun ay ibinantang sa mga Kristiyano. Panahon po ito ni Emperor Nero. Mula sa panahon niya, lalong lumakas yung persecution sa mga Kristiyano. Ito yung, alam niyo sa Colosseum, yung mga gladiators. Di ba, pinapakain sa leon ng mga Kristiyano, pinapako sa krus, sinusunog. Dahil po dito, ng panahon ni Emperor Nero. At tawag sa kanila haters of mankind kasi sa kanila isinisi yung The Great Fire doon sa Rome. And then, isa pang historian. Ito, wala siyang rebulto, si Suetonius. Ganon din, yung sa kanyang aklat, sa class of men given to a new and mischievous superstition. Ganon pa rin, mapaminsalang pamahiin. So, matindi po, no? Para sa kanila, ang Kristyanismo ay irrasyonal at mapanganib na paniniwala. Knowing that, na ganon yung thinking sa iyo bilang isang Kristiyano, may lakas loob ka pa ba? Or magiging proud ka pa ba sa Biblia? Nung unang panahon, ewan ko lang, until now, kung ganun pa rin, nahihiya lang tayo sa Bible kasi inaasar-asar ka eh. Sabi nga kay tatay nila, no? Which is maganda rin naman. Oh, dyan si alive. Oh, wag yun nangyayain wag yun nangyayain uminim yan. Dyan si alive. Pero sabi nga ni tatay nila, okay na yun kasi protection yun eh. Pero nung unang panahon, hindi ganun eh. Ang turing sa'yo, mapanganib. Turing sa'yo, kriminal. Kaya na lang ganun na lamang pala, walang karapatan ng mga Kristiyano ng unang panahon. Pero sabi nga dito, lakas loob pa rin nating ipangaral ang magandang balita at hindi dapat natin ikinahihiya. At malayo po sa sitwasyon ng unang panahon, sa sitwasyon natin ngayon. At ngayon po, no, kasi marami ng artista ng mga Kristiyano Andiyan na sila Gary V, sila Tony Gonzaga, sino pa ba? Sila Manoy, Joros, na. Diba? Ang dami ng mga artista Noong unang panahon, tinatago pa yan. Pero ngayon, ibang-iba na yung kultura kaysa nung unang panahon. And there is no reason na dapat pa nating ikahiya ito. Kahit mag-aral ka lang yung mga matatalinong tao, mga nasa-nasa. Diba? Sabi nga ng isang astronaut imposible daw na walang Diyos na lumikha. Nung yung natrap sa airspace, nung niligtas nila Elon Musk, nung kanilang, ano ba yung pangalan ng kanilang spaceship? SpaceX. Sabi, imposible daw na walang Diyos. Tignan mo lang yung creation. Okay? So, next. Yan, huli na po ito. Yan, maaga tayo. 1, 2, 3, go. Hayaan po natin na tayo ay pakilusin ng pag-ibig ni Kristo. Kailangan yung buhay natin may impluwensya ng pag-ibig ni Kristo bilang pong mga sugo ni Kristo. Ito yung isang mahalagang elemento na dapat nating taglayin. Hindi po pwedeng maging sugo ka ni Kristo pero wala kang pagmamahal ng katulad ni Kristo. Kagaya nga po ng sinabi natin sa kanta natin, di ba? Na baguhin mo ako nang maging tulad mo, naway ang puso mo ay maging puso ko. Yung sa kanta nating sugo ni Kristo. Kasi gusto natin yung Christ-likeness at magsisimula po yun sa puso natin. At sabi po dito sa verse 14, 2 Corinthians chapter 5 pa rin, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin. Sabi po sa English, the love of Christ compels us. Marami hong tayong mga patutuon dyan ng mga, pwede na silang pwede na mag-attend lang sila o manahimik na lang sila bilang Kristiyano. Pero si Pablo po, pinili niya na ipangaral ang ebanghelyo kahit na yung kanyang karapatan ay natanggal. Siya po ay bahagi ng Sanhedrin, siya ay bahagi ng Pariseo, siya po ay aral. Pero lahat ng yon ay binitawan niya, naging kaaway siya ng dati niyang mga best friends. Diba? At dito nga, for example po dito, siguro maganda, bayani na malapit na yung Independence Day.
Pinagdidebatihan kasi kung sino bang maganda, yung ating pambansang bayani, di ba? Jose Rizal tsaka si Andres Bonifacio. Pero tingnan natin si Jose Rizal. Si Jose Rizal, ito iba pa nating mga bayani, mga aral sila, Juan Luna, Antonio Luna. Mga aral na sila, ang ganda na ng estado nila, mga degree holder na sila. Pero namatay sila sa pakikipaglaban sa bayan natin. Pwede na silang bahala kayo yun, mga kababayan ko. Magdusa kayo, basta ako, aral ako, marami akong degree, doktor din Ang daming talent ni Jose Rizal Pero yun ay hindi niya tinalikuran ng kanyang mga kababayang Pilipino. Kaya tayo ay nakaranas din ng kalayaan nung panahon. Malaki ang kanyang impluwensya sa KKK. 'Di ba? Kaya nakakalungkot din minsan kung tayo mga Pilipino at Kristiyano, naturingang Kristiyano, wala tayong pakialam sa bayan natin. Hindi tayo nagpipray para sa bayan natin. Yung ninanakawan ka na, sabi ng AMLAC. Hindi yan, invento lang yan. Diba? Yung AMLAC po, alam natin nung sa politika ngayon, hindi po mapepeke yan. Bank records yan. Lahat po ng mga nagtatrabaho sa bangko. Marami tayong nagtatrabaho sa bangko dito Si LL, diba? Sila Ate Eden, yan. Sila Bel. Yung AMLAC po, records po yan, diba? But anyway, back to the topic. So, yun po yung kailangan natin. Pakilusin po tayo ng pag-ibig ni Kristo. Sabi po dito, paano natin malalaman na tayo pinapakilos ng pag-ibig ni Kristo? Upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo. Hindi ka na nabubuhay sa pagiging makasarili. Sabi nga natin nung last Sunday, it's not about me. It's about Christ. Hindi na ako, kundi si Kristo. Sabi dito, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Sabi natin nung empowerment retreat, nagkakaroon na tayo ng bagong pananaw. Ang pananaw natin sa kapwa natin hindi nakaaway. Tinitignan na natin ang kapwa natin kung paano sila tinitignan ng Panginoong Diyos. Tinitignan na natin ng kapwa natin kung paano sila pinahahalagahan ng Diyos. Tinitignan na natin ng kapwa natin kung paano sila minamahal ng Diyos. Tinitignan na natin ng kapwa natin kung paano sila gustong iligtas ng Panginoong Diyos. At sa ganung pagtingin, ganun din dapat ang magiging pagtingin natin bilang mga sugo ni Kristo. Kaya bilang conclusion, I invite everyone na tumayo. At muli nating aawitin yung ating theme song nung Sunday. And after this, we will continue sa ating communion. Pero bago yan, let us read yung ating conclusion. 1, 2, 3, go. Sa iyong bagong pagkatao kay Kristo, hindi lamang niya tinanggal ang dungis ng nakaraan, kundi binigyan ka rin niya ng malinaw na layunin sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ikaw ay sugo ni Kristo sa biyaya ng Diyos. Tayo po, hindi lamang po ang pastor, hindi lamang po si Pastor Radel, hindi lamang po ang ating mga care flock leaders, hindi lamang po ang ating mga elders, hindi lamang po ang ating mga leaders ang sugo ni Kristo. Kahit ikaw, hindi mo kailangan ng formal ministry. Hindi mo kailangan ng titulo. Basta ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, ikaw ay sugo ni Kristo. At ito pong awitin na ito na ating ibabahagi. Ito po yung mensahe, ito po yung panalangin natin na ipaliwanag na natin ito. And awitin po natin at maging damdamin at panalangin natin ito, ang pagiging sugo ni Kristo.